Nako, ito na po ba? Ito na po ba ang simula ng pagganti ng Pilipinas sa China? Ang title po nito ay General Browner nagpaputok ng mga players sa West Philippine Sea. China nag-imbento ng pekeng balita. Mula po ito kay John Reps. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel, nasa description po ang link na kanyang video. Very interesting po ang video na to ni John Reps, kaya simulan na natin to. Pero bago ang lahat, huwag nyo kadilimutan na mag-subscribe, like this video, comment down below kung anong magiging reaction nyo sa mapapanood natin video ni John Reps. Simulan natin to, let's do this. Tinulungan daw ng mga tauhan ng China Coast Guard ang mga Pilipinong nahulog sa tubig habang pinipigilan nilang iligal na pagpasok ng barko ng BFAR sa... Aroy, ano to, fake news? Nagpe-fake news na naman po ang China, grabe. Skoda Shoal kahapon. Nabangga daw nila ang isang barko ng BFAR dahil sa katigasan umano ng mga ulo ng mga ito na pilit na pumapasok sa kanilang teritoryo na walang paalam. Subscribe po ka dyan, Rex. Muli na namang nanawagan ang gobyerno ng Pilipinas sa PRC o People's Republic of China na itigil na ang mga mapanuksong aksyon na sumisira sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Ito ay matapos harasin ng 8 barko ng China ang isang barko ng BFAR. Kung ako po ang tatanungin, no, aking opinion, wag na po tayo makipag-usap sa China dahil hindi po tayo papakinggan yan. Ang kailangan po natin talaga ay magpasama tayo sa US para magro-remission niya sa West Philippine Sea para hindi na po tayo bulihin ng China. Yun na po ang ating napakatinding magandang paraan para matigil po ang kahibangan na to ng China. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kahapon. Ayon sa ulat, sa 8 barko ng China ay 6 dito ang nagsama-samang habulin at banggain ang maliit at nag-iisang barko ng BFAR, 4 na Chinese Coast Guard vessel at 2 Chinese Maritime Militia vessels, habang ang 2 naman ay ang mga barkong pangdigmana ng China na nakabantay naman hindi kalayuan. Base sa report ay 5 beses umanong banggain ng China Coast Guard ang isang barko ng BFAR. Grabe. Wala, magdidire-diretso yan kung hindi tayo magpapasama sa US talaga. Namimihasa na ang China, mga kababayan ko. Kitang-kita naman dito sa video. Video rin sila no? Tapos pag binalita sa kanila, tayo yung nagsisimula ng gulo. Ganun yung kanilang binabalita. Kailangan na po ng matinding action to. Hindi na po makatao ang ginagawa sa atin ng China. Stop! Stop! Hindi lang bangga ang naranasan ng BFAR dahil ginamitan din ito ng mga China Coast Guard ng water cannon. Tama. Dito lang tayo magtataka talaga eh. Ginaganto na tayo, water cannon, bangga-bangga. Kahit man lang water cannon, gumanti tayo. Tayo nga ginaganito eh. Bakit tayo ayaw natin gumanti? Kumbaga depensa po sa atin yun eh. Kumbaga makikita natin dito kung anong mangyayari kapag gumawa tayo ng ganyan. Kasi isipin nyo, South Korea, pinaputukan na sila ng South Korea. Alam nyo yun, inarmalite sila. Minashinggan sila ng South Korea, pati Japan, itinataboy din sila, wina-water cannon din sila, sinasalubong sila ng mga barko ng Japan. Bakit tayo kahit water cannon hindi natin magawa? Di ba? Kaya kailangan na pong gawa ng action to, sobra na ang China.
Mauubos ang barko natin, kakabangga nila. Unti lang barko natin. Napakarami ng barko ng China. Kailangan gawa na ito ng paraan. Namin alam kung hanggang pasok na sa electrical natin. Nakakatayanan to. Dami. Lahat na sila eh. Lahat na CCG, nakakatayano na. Halos lahat po ng CCG or yung China Coast Guard vessel ay nakakatayano na po. At para sa kaligtasan ng mga sakay ng barko ng BFAR na bigo o hindi na ito nakarating sa Skoda Shoal na maghahatid lang sana ng supply. Kung kasama natin ng US, hindi ganyan. Tipin nyo, nabigo tayong mag-resupply. Paano na yung mga naka-station doon? Kung pagkain man yung i-resupply nila, gutom. No? Wala. Wala silang makakain. Tandaan nyo yan. Kaya hindi na karapat dapat to. Kailangan magawan na to ng paraan na kung sino man ang dapat magbigay ng go signal na samahan na tayo ng US ay magbigay na kayo ng go signal. Kitang-kita nyo naman po, hirap na po ang ating mga PCG, ang ating mga BFAR vessel, lahat po dyan. Hindi na po tayo makapaglayag ng malaya dyan sa West Philippine Sea. Sa mismong ating teritoryo, ginaganyan tayo ng China. O hindi na ito nakarating sa Skoda Shoal na maghahatid lang sana ng supply. Sa ulat naman ng China ay muli itong nag-imbento ng kwento kung saan ibinalita nitong may mga nahulog umanong tauhan ng BFAR sa dagat sa maaksyong banggaan ng mga barko ng China at Pilipinas. At para sa humanitarian ay sinagip daw umano nila ang mga nahulog na Pilipino sa tubig at ibinalik ito sa BFAR vessels. Pero ayon kay Tariela ay kasinungalingan ang ipinapakalat na balita ng China. Grabe talaga tong China, nakakainis na ewan ko ba kung baga pagdating pa dito, no? Niligtas pa tayo, parang gano'n. Grabe mag-imbento, sobrang fake news. Antindi talaga ng kapal na mukha ng mga checkbank to. Dahil lahat daw na Pilipinong sakay ng BFAR vessel ay walang nalaglag sa tubig o nasaktan at lahat ay ligtas na nakauwi. Ibang klase talaga ang China, mga kabayan. Nag-imbento pa. Nagpalabas sila ng statement nila kanina na meron daw nahulog tayong mga kasamahan sa barko ng BFAR at sila naman daw, in recognition of the humanitarian consideration, they did rescue ang ating tropa sa barko. Isang malaking kasinungalingan yan, no? At tingin ko, na-realize din siguro ng Chinese government na such a lie will be very difficult to support, no? Dahil kung may nahulog sa amin, at may sa BFAR at may na-rescue sila, ibig sabihin, kailangan nilang ihatid ulit sa barko ng Pilipinas yan, no? Pero alam natin na kasinungalingan yan dahil ang crew natin on board are all safe. Walang nangyaring masama sa kanila at walang... Yung mga pro-China na lang talaga maniniwala rito sa ngak-ngak na to ng Chekwa. Pero no, tayo na yung ginawa ng ganyan, ng hindi maganda, tapos sila po yung naging mabuting loob, no? Gumawa po ng gantong kwento. Wala nang maniniwala, kahit international media ay hindi na maniniwala sa sinasabing yan ng China. Kitang-kita naman sa video, no, na lahat talaga ng mga hindi magandang gawain, ang China po ang nagsisimula. At imposibleng gawin po nila yung sinasabi nila na sinagip tayo dahil ginaganon nga tayo, di ba? Hinaharas tayo, tapos gagawan tayo ng ganon, ng magandang gawain na yan. Napakatindi. Nahulog sa kanila kahit isa. So, obviously, no, China doesn't really hesitate to fabricate stories, no, for them to be able to project a positive image for their own government. Yan ang dahilan kung bakit ang Chinese government, it's very easy for them, no, to issue a statement every time na may mga ganitong insidente. Because they don't care for factual narrative. Tama. Kung ano man kasinunghalingan na may ilalabas nila, they don't care. Basta lang may advance ang interest nila. Tama, para sila yung mabango yung pangalan, sila yung mabait, sila yung ganito, tayo nagpo-provoke, lahat na.
Ayop eh. Wala talagang palag ang barko ng BFAR mga kabayan laban sa mga China Coast Guard vessels at Chinese Maritime Militia vessels dahil bukod sa maliit ito ay wala rin itong kasama o backup. Hindi tulad sa China Coast Guard na marami at may presensya pa ng PLA Navy sa lugar. In fact, nung Friday, ako po ay sumakay sa isang FA-50 natin at nagpatrolya kami sa West Philippine Sea. At tinesting rin natin yung flares natin. Gumagana yung flares natin. So we have that capability, but then again, because we follow international laws, hindi natin ginagawa yun sa ina. Those involved, we're not members of the armed forces of the Philippines, but yet, we are there to support each other. Ibig sabihin lang nito, no, kahit na sinasabi niyang nirespeto natin international law at hindi natin ginawa yon, pero yung intention, no, sinubukan nilang gumamit ng flare. Ibig sabihin lang mo nito ay may posibilidad na gagawin na rin natin ang ginagawa sa atin ng China ng pagpe-flare dyan sa Himpapawid, no? Real talk po yan. Hindi po nila gagawin yan, no? Hindi nila susubukan na gumamit ng flare dyan, no? Sa ere kung hindi po may ganong intention. Kaya po nararamdaman na po natin dito na mukhang palag-palag na po talaga tayo sa susunod na gagawa na naman ng ganyang hindi maganda sa atin ang China, no? At sana naman talaga na magpasama na tayo sa US, paulit-ulit po nating sasabihin yan. Sana ma-realize na yan ng kung sino man ang dapat na magbigay ng go signal para samahan tayo ng US dahil sobra-sobra na ang pang-aapi sa atin ng China dyan sa ating mismong teritoryo sa West Philippine Sea, sa ating EEZ. So whether the incident happened with the Philippine Coast Guard, with the BFAR, nagkakaisa lang naman tayo. At ang hangarin natin ay mapanatili yung kapayapaan din sa lugar. And that we continue to assert our sovereignty and our sovereign rights. Well, sana naman, no, at sa tingin ko rin, malamang nag-uusap na yan ng matindi ang ating mga nasa gobyerno kung sino man ang dapat umaksyon dyan o pumirma kung ano man ang dapat gawin natin na nakikita naman nila, alam naman nila, nakikita nila lahat yan, may mga ebidensya na hindi na po tama ang ginagawa sa atin ng China. Isipin nyo, no, durog na tayo dyan sa matinding ginagawa ng China tapos binabaliktad pa tayo. Gumagawa pa sila ng fake news para tayo talaga yung papasama. Pero ang kakampi lang talaga natin dito yung ebidensya, na bidyong ebidensya na hindi tayo gumagawa ng ganyan, walang nahulog, na nirescue nila, kalokohan yon. Kasi mulat sa pool, ginagawan tayo ng mga ganyan ng China. Puro black propaganda, puro fake news, ganun ang laging ginagawa nila. Kaya para sa akin, no, yung mga pro-China na lang po na nakikinabang sa China ang maniniwala sa sinasabi ng China. No, tayo, no, mga subscriber ko, alam ko matatalino kayo, kaya po kayo nandito, kaya kayo nag-subscribe sa channel ko kasi panig tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Andito tayo para suportahan ang ating gobyerno at suportahan ang ating bansa. No, wag po tayo magpapaninlang sa mga pro-China at wag tayo magpapaninlang mismo sa mapanakop na China na yan. So yun po yung aming standing order na galing sa ating Pangulo. Kaya tuloy-tuloy po yung ating ginagawang mga actions so that we can maintain our presence in the area. Yun po ang importante, yung presence natin. Dahil once we give up, no? Once na umalis tayo dyan sa West Philippine Sea, ay we don't know what will happen. Tama, yun eh, yung lagi kong sinasabi, di ba? Kailangan dyan 24/7 na presensya natin, talagang postihan nila lahat ng ating territory dyan, yung EEZ natin. Kasi pag nalingat po tayo, wala na, tatayuan na nila ng artificial island yan. Ganyan kabilis magmanman at kumilos ang China kasi sobrang laki ng interest nila sa ating EEZ. Real talk. Baka gawing mga artificial islands making escort show. Parehas kami ng sinabi, ng galing na. Pero dito natin makikita na alam nila talaga yung mga kakayanan ng China. Kaya nagmamadali ang China na harasin tayo para, alam niyo na, Pilipinas yan. Hindi papalag yan. Pag darating ang panahon, susuko rin yan. Gawin natin lahat para matakot ang Pilipinas. Ganun ang tactic ng China. Pero sa tingin ko, sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, magagawa nila ng paraan niya. Kasi nakita nyo na, no? Nagpalipad si General Browner at nagsububok siya ng flare. Ibig sabihin lang doon may ganung option. No, hindi niya gagawin 'yon o hindi nila gagawin 'yan, 'di ba? Common sense, no?
Bakit niya biglang gagawin yun? Bakit niya susubukan mag-flare? Kung walang ganong plano, no? Common sense. Kaya natutuwa po ako dahil may ganun ng na aksyon ng ating gobyerno. At ito si General Brown, no, sinasabi niya yan na alam niya at aware silang lahat na kapag hindi po tayo kumilos agad at binitawan natin ang presensya ng ating mga barko dyan sa ating EEZ, ay baka nga tayuan tayo ng artificial island bigla-bigla ng China dyan kapag napabayaan ang ating teritoryo. Baka gawing mga artificial islands ulit yung exportation. So tayo ay sumusunod sa batas. Yung ibang bansa, katulad ng China, hindi sumusunod sa batas. Correct. Ini-insist nila na yung area ay sa kanila. Pero may hatol na noong 2016 na hindi po sa kanila yung area. Yung talaga yung malaking alas natin, no? Yung atin, kumbaga Arbitral Award 2016, atin talaga yun. Nasa legal. Yun lang pinakamalaking laban natin yan. Kumbaga kahit anong gawin talaga ng China dyan sa ating teritoryo, kahit na ganyan-ganyanin talaga tayo, pagdating po sa korte o sa mismong international law, ay wala po silang pwedeng i-claim. Kasi yun po ang nakasulat. Kumbaga, yung kanila yung 10-dash line nila, imaginary lang nila yun. Sila lang ang naniniwala doon. Kasi kung iisipin nyo, kung totoong yung 10-dash line na yun, ibig sabihin buong West Philippines si kanila. Siyempre magre-react lahat ng mga bansa na nakapalibot dyan at nagkiklaim din ng kanilang mga teritoryo. Kumbaga, malaking pagkakamali, malaking kalokohan. Kaya siyempre doon tayo sa international law na inaward sa atin yan ng ating teritoryo. Tayo ang legal na nagmamay-ari ng ating EEZ, ng ating teritoryo, ng ating soberanya. Walang say dyan o walang karapatan ang China kahit ano pang gawin nila. That is why we have to assert really our sovereignty and our sovereign right. Ayun lang po, no, ate po nagawa ng reaction video, napakagandang video na ito ni John Reps. Nasa description po ang link ng kanyang video. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Like this video kung nagustuhan nyo ating reaction video. Comment down below kung ano sa loobin nyo. Pares ba tayo na nararamdaman dito ng obserbasyon dahil sumubok na to si General Browner na mag-flare, no, sa eroplano, sa ere. Diba? Common sense para sa akin po, no, aking opinion lang po yun. Hindi po sila magsusubok na mag-flare sa ere kung wala pong planong sabayan na ang pangaharas ng China o tayo po ay dedepensa o gaganti na sa ginagawa sa atin ng China. Ingat po kayo lahat till next time. God bless and peace out. Bye.